7. Radyo Journal. Derisa. Radyo Pilipinas. Standby. Mayang aga mga kabyanan, welcome sa isa na naman kay edisyon sa programa Radyo Journal. Bing pabyanay ni for this edition, it's September 1, 2025 sa ato singa pagpangalagad. Medyo manami ang panahon diri sa siyudad sang Iloilo. Ang expectation naton later on may pagtupa sang ulan, particular sa hapon and sa gabi. Sa may mga transaksyon nami gid subong no kay wala sang pagpulo pananithi sa karon iyang mga tinion diri sa siyudad sang Iloilo. Kada Lunes, ang ato sa iyong pagdulong sa inyo sa programa Radyo Journal, ang mga beneficiaries sa mga programa sa aton sa iyang gobyerno, particular sa mga government agency, the likes of Department of Labor and Employment, Department of Science and Technology, Department of Social Welfare and Development, kag iban pa mga kabyanan, ang aton sa iyang gina-feature diri sa atong programa, kag iban pa nga mga programa kag nga serbisyo nga ginadulong sang gobyerno nasyonal. Subong iyang Lunes, ang ato sa iyang beneficiaries ang Pantawid Pamilya Pilipino Program sa Department of Social Welfare and Development amo ang taga Aklan, no? Si Mary Rose Rakan. Ibalo naton bala ang iya sa iyang istorya bilang beneficiary sang programa sang national government under sa 4Ps. Okay, no, sa aton nga linya, phone patch lang kita, no, kay di dami ko no ang signal sa bahin sang Aklan, sa Batan siya bala mo. Ibalo nato nila mga kaganan si Mary Rose Rakan sang Aklan. Mary Rose, maayong aga. Maayong aga mo nagpalamati. Si Mary Rose Rakan ini, ma'am. Sa din kayo si Mary Rose? Taga Kabugaw, Batan, ma'am. Sa Batan, Aklan. Ma'am. Yes. Kumusta ang panahon dira sa barangay Bukaw? Kabugaw. Barangay Kabugaw. Kumusta subong dira ang tiyempo? Ulan-ulan, medyo mainit, Ulan-ulan din, ma'am. Ulan-ulan din. Medyo una-una lang kabuta siguro later on si diri sa siyudad sang Iloilo kay medyo may galom siya, no? So, pero okay lang ang palibot. Okay na, ma'am. Hindi ginabas ko ng ulan. Baliste pa lang. Okay, sige. Yes, beneficiary ka mo sang 4Ps, sang DSWD Mary Rose? Yes, ma'am. Ano nga tuig duman kamo nakasulod sa program? Tuig 2023, ma'am. 2023 lang sinilang, no? Kaya ang kabataan mo medyo magamay pa.
Oo, ma'am. So, Kami ang last set, ma'am. ha? Kami ang last set, ang set 12A. Okay. So, mga pila kabilog imong kabataan? 3, Ang kamagulangan, pilang edad gani? 12, 12. Ang ikaduha, 11 pa lang na pag ang kagpito. kag 7 years old. So, tatlo sila nakasulod gid, no? Sa program. Yes, ma'am. So 2022, 2024 medyo ano pa no ng the recent pa ni nga mga mga tuig 2022, 2021, 2020, 2019 down nga mga tuig. Kumusta ang pangabuhi sang pamilya Rakan dira sa may barangay Kabugao? Ang mga tuig nga to, ma'am, medyo madusog lang sa amon. Kay, siyempre, ang asawa ko, gapangita lang sa suba. Ang pangitan-an lang namon, gapangisda lang. Seasonal na lang man, ma'am, ang isda. Pag ako man, wala man ko trabaho. So bali sa sulod balay ka lang gid. Oo, ma'am. And seasonal hambal mo nga at punong siya ano man? Ang amo niya isdaan, ang amo nagpangitan-an, ma'am, ang season lang sang pag-amihan, ang may ara damo nga kita. Pero pag habagat, wala gid. Yes. So sinupod niya magpangisda siya lang? Siya lang, ma'am. Why ka nag-upod? Sabi ko, ma'am, ang pion nga po nga 2019, 20, 21, wala pa kami sang sarili. Ano pa lang siya, daw sa taunan lang siya. Pero ang atong 2003, nakaano na kami sa amon nga sarili namon nga pangisdaan. 2023. Yes, 2023. Oo. Yes. So bali ang sang wala pa kamo sa program bali mabudlay siling mo no. Ano ang mga siguro ma-identify nimo nga mga kabudlay nga na-experiensyahan sang inyo pamilya Mary Rose? Oo, ma'am. Amon dati man nga siguro ang amon nga isarang lang sakto lang din sa pagkaon. Pagkaon lang gid nga namon sa pangita niya. Kung isa construction lang siya, amo lang nga gamay-gamay pa man ang amon mga bata, pero sa mabugat na namon daluon ang amon pangabuhi. Bisan amon nga pang adlaw-adlaw, laban lang gid pangutang lang gid kami para may sa amon nga pang adlaw-adlaw. So bali ang ginabayadan man every ng utang? Oh, ma'am, na namon kung makasweldo sa iyang obra, muna makabayad kami. So sang time nga wala pa kamo sa program, siguro ara sa edad nga siguro 10, no? 10 years old or 9 ang ibong nga bata nga kamagulangan, no? Yes, ma'am. So, kumusta ang pagtuon ang mga kinahanglanon nila sa eskwelahan and siguro sa pagkaon? Kung sa pagkaon, ma'am, okay lang man, nakaka-survive man ang pagkaon namin. Pero ang sa pagtuon, mabudlayan gid kami, ma'am, sa pagtuon nila. Kay, siyempre, damo mga balayran sa eskwelahan, bisan ang balon nila, hindi namon masarangan gid adlaw-adlaw nga tagaan sila balon sa mga activities sa school, hindi man naman sila gid masuportahan. Kay gusto man nila mag-intra, pero hindi man naman sila kaya ipa-intrahon sa mga activities. Siyempre, magasto. So, sa pagkaon ginatinguan, pero sa mga extracurricular activities, medyo ginapaligaan lang anay. Oo, ma'am. Pero ang ila sila nga pagtuon, ginagaydan mo man sila? Yes, ma'am. Hasta subong. Ginagaydan din na sila, ma'am. And sa mga assignment, mga amo na bala? Oo, ma'am. Yes, ma'am. Ano nga mga
extracurricular activities sa school nga daw naligaan siya, Mary Rose? Ang pareho bala sa ka-impra sa Boy Scout, Girl Scout kay ma'am. Siyempre may balayran, may gastusan, may bakal ka sa uniform, may amutan sa school. Amo na ma'am nga daw sa kadto, nakaka-impra man din sila, pero kadudlay man gyud magapanghulam lang kami sa ilila mga bayo na gamiton. Kung amat, ginabuligan lang kami sa sa mga utod namon nga maka-impra lang gid ang among mga kabataan. So bali no buligay no sa pamilya, Mary Rose. Yes, ma'am. So ina nga mga extracurricular activities, pero sa mga, di ba may mga events, mga ibang mga activity, waay man sila ga-intra aside from the Boy Scout, Girl Scout nga mga activity? Ga-intra man ma'am, ang akong kabataan na wala ko sila ginapabali nga hindi sila maka-intra or maka-join sa tanan nga mga activities. Ginatingahan ko lang gid na sila nga maka-intra. Pareha sa mga may mga special buwan ng wika, ang nutrisyonan, ang mga nagligad, sa mga nagligad nga mga wala pa kamo sa program ining may mga bulan nga may mga activity ang school, diba? Kung wika sa August na siya. So naka-intra sila sa wala pa kamo sa programa sang Pantawid. Naka-intra man sila ma'am, pero hindi gid na since grade 1 nakaka-intra man sila pero hindi gid sige. May ara man gid na time nga wala gid sila naka-join. Kay di ba subong iya nga September no October, di ba? United Nation may mga may mga ara sang mga lain-lain nga costume sang mga countries, di ba? So naka-intra man na sila sang nagligad. Yes, ma'am. Naka-intra, naka-join gid sila. So through sa bulig sa mga pamilya man. Oo. So anong mga siguro mga hindi mo malimtan nga natabo or na-experiensyahan the time nga wala kamo pa sa program nga daw nabudlayan gid ikaw, Mary Rose? May mga instance bala nga hindi mo malimtan nga do kapigado gid nga daw grabe gid ang imo siguro pangita sang kuno bala nga mga makabulig sa imo? Oo, ma, may ara gid. Kapunta kong ang isa kung nga bata masakit, gid ang pinakamabudlay kay ang amon kita lang sakto lang gid sa pagkaon namon. Kung sobra mo na nga na sa eskwela, pero pag abot na gid sa pag masakit sang bata, amo na gid ang pinakamabudlay. Hindi gid maiwasan nga ang kabataan hindi gid magmasakit. So may ara nga instance nga nap-hospital ang isang bata mo, Abi? Yes, ma'am, may ara gid. Ang gamay pa ang duha. Oo, go ahead. Ang gamay pa ang panganay ang ikaduha ko manapay na sila ga masakit. Siyempre kulang din sa nutrisyon abi ma'am abi akong isang bata ang panganay ko gid nakasulod na sa malnutrition. Kaya na ang ginaanahan ko sa dati na bisan vitamins lang gid hindi ko sila mabaklan, masuportahan, mabaklan tulong ka isa pero gaabot gid ang time nga maubos di wala na. So pangili siya no kulang sa nutrients. Yes, ma'am. So, kumusta ang mga manghud niya? Okay lang man ang duwa, ma'am. Kay mga mataahit. Okay, mataang duwa. Hindi man gid sila sige na masakit. Wala pa gid man gid kami sa kabuoy sang Dios. Wala gid kami sa ospital, sa doktor. Pero ang obra sang imong bana seasonal no that time nga wala pa kamo kabakal sang inyo gadya nga sa kayang pagdagat no? Oo, ma'am. So ano ka kabudlay? Kabudlay gid nga mayad din ma'am ay
ang kung makakadto man siya sa dagat, hindi man gid mahambal nga may ara gid siya iuli. Kung may ara man gamay, may ara man nga iuli siyang damo-damo, amo na nga okay lang. Pero laban-laban gid ma'am, dati wala gid. Pero kaya sa construction lang siya dati, trabaho. Extra kung wala sa pedahan, nag-extra Oo. as construction worker. Okay. So, move forward kita, sang time na kamo, no? Na-qualify kamo nga mangin beneficiary sang program 2023, no? Yes, ma'am. Okay. So, anong natabo, Mary Rose, sang time nga na, nga last na kamo yan nakasulod how? Ang abi ma'am, ganoy pagid sa ang mga kabataan ko, kag duwa pa lang to sila pag interview diri sa amon, duwa pa lang ang akong bata. Atong mga 2023 pa na approve na nakasulod na kami. So, subong, tatlo na sila nakasulod. Oo, ma'am. Okay. So, may mga, mga changes, ano ang natabo na sang ara na kamo sa program? Ang umpisa na nakabaton kami sa purpose nga benepisyo ma'am, ginisip lagi namon sa akong bana nga unahon gid namon ang amon pangitan-an. Ang amon pangitan-an ang pinaka-importante kay siyempre hindi man gid ang purpose lifetime. So nag-provide kami sa kawayan. Naghimo kami talabahan ma'am. Ang kilala gid bala dira sila ilo nga talabaha diri sa Kadugaw. Yes, ma'am. Ay, sorry, kami talabahan, ma'am. Kamo gali naga-produce na. So, bali, sang nakasulod na kamo, sang 2023, so, isurihanay kamo sang bana mo nga, manegosyo kamo sang sina. Matupod kami, ma'am, sa ang among sarili nga talabahan dito sa Suba. So, sang amo na nga tuig, 2023, sang ara na kamo sa program. Yes, ma'am. So, bali duha kamo sina, nagbuligay? O kung may mga iban? Yes, ma'am. Duha kami. Duha kami mag-asawa ang nakadto sa Suba para magbutang lang sang kawayan. And, pero sige-sige, pagyapon niya pagpangisda. Yes, ma'am. Subong ma'am, may ara na kami nga laba ang isdaan. Kagtalabahan naman na ang ginagawa subong. Kung magambal kataba man, ano na siya? Ang daw ma'am, parang trap siya, may lambat. Tapos may dira lang masunod ang isda. Tapos buwas na agang natuha. So, gasulong ka man sa Suba, balik? Ang bana ko lang ma'am sa taba. Pero pag sa talabahan, kabuligid ko. So, aside from sina, kaya nakasulod ng kamo, bali, nakabulig bala ang cash grant sang mga programa sa sina ninyong gintukod, bali, nga pagplastar sang talabahan ninyo? Yes, ma'am. Dako man gid ang nabulig kay dati gamay lang siguro lang ang taba lang na ang pesto namon subong tatlo na ka pesto namon sa talabahan kag sige pa na ginadubila pagud na namon subong para mag-abo. So kung kung gina-imagine ko mga pila ka kalapad? Ang nag-harvest sino? Siya Ang asawa ko na kumanda ko ma'am, kaya lang. Oo, madali mo lang ma'am, mag-harvest. Mga pila ka sako, is it everyday ka mo nag-harvest? Ma'am, basta sa mga tiyempo, hindi gid bala damo ang order. Ang harvest namon, 2 ka sako.
3 to 5. Pero kung mga abot na sa November, December, ang season gud na mga 10 pataas na. Kada sako pila bili halindra sa barangay Kabugaw. May nagakuha. Ano ma'am? May nagakuha sa inyo nga negosyante or gakamo? Yes ma'am. Oh, pila Yes ma'am, dama din. pila percent? 700 to 1,000. Depende nga ma'am sa klase sang talaba. So ang inyo first class inyong talaba? Yes ma'am. So meaning kung magka first class, dalagko no? Amo siya nami. Oo, dalag ko na. May regular nga restaurant nga nagakuha dira sa inyo? Wala ma'am, pero may may mga gahinte diri ma'am, mga tiga diri man sa amo, o mga kakilala, na sila ang naga-supply dira sa mga restaurant sa Iloilo. Pag sa Bacolod. Ginapada kadto pa sa Bacolod. Oo. So kung season siya ang talaba, bali siya ng habal mo kaina 3 ka sako tubdob 5 no kung hindi peak. So kung season siya, mga pila ka sako? Mga 10 pataas na ma'am, kay ang isa ka buyer nagapa-order na sila sang mga 30 sacks pataas. 30 sacks pataas? So meaning Yes ma'am. kada na siya, mag-harvest ka mo everyday, hindi man? Every other day? Hindi man ma'am. Ang harvest ng ma'am 2 days or 3 days. May ginaabono ka mo? Na siya? Wala man? Wala ma'am? Wala man sang abono. Bali, dira lang, plastar lang ang kawayan, no? Oo. May pakabot na ma'am. Ang shell bala sang talaba, ginatuhog na namon sang higot. Tapos, ibitaw na namon na dito sa suba. Okay. So, aside from sina nga nakabulig, good man ang cash grant sang program. So, ano sa subong, no? After 2023, after 2 years, 23, 24, 25, kumusta na? Kumusta hon ko ang pagtuon, habal mo kaina, wala pa kamo sa program, sa mga activity, daw, ginabuligan ka mo, sang mga pamilya ninyo, mga utod mo, para nga makaparticipate ang kabataan nimo. And then, although nga sa pagkaon, ginatinguan nga may ara, and kumusta hon ko man ang imo kamagulangan, ambal mo kaina, kulang sa nutrients, kumusta na siya? Kay ang isa na sa mga ginatumod for the cash grant is ining para sa pagkaon, no? Vitamins para sa kabataan. Yes, Mary Rose. Siguro ma'am, dako din nga bulig ang grant na ginahatag sa purpose para sa amon. Kay unang-una, ang presyo na ginahatag nila, maibakal naman sang kinahanglanan sa mga bata. Pagkaon, makabakal kami sang ilang vitamins. Pag nakakakal man kami sang ilang mga kagamitan, na ang namon, kay dako din nga bulig sa amon ang purpose. So sa vitamins, meaning may ara na sila subong? Yes, ma'am. Every makabatong kami sa grant, ginauna pulog na ang vitamins nila. 3, ilang school needs o mga kinahanglanan nila sa schools, mga balayran sa eskwelahan, ang ginauna gina-confirm me. Siyempre, vitamins ni isang bana mo siya nadaan ka lusong sa tubig. Kaya wala na niya. So yun ma'am. Ano siya? Vitamins man na siya ma'am, pero sakto lang. Okay. So, ang imo kamagulangan is nagtambok na siya o di na siya malnourished? Hindi man din nagtambok siya ma'am, pero at least subong, hindi lang din siya lapit sa sakit bala. And kumusta ang mga pagtuon? Sa mga ang pagtuon? Oo. Subong ma'am, grade 7 na ang aking
panganay, pag grade 6 man na akong ikaduha. Oo. Okay lang sila, active man sila sa school, mataas man ang ilang mga grades, hindi man sila pala absent. So, siyempre, adlaw-adlaw, monitor, pagtawid na sila, hambal ko sa ila, hindi sila magpabaya sa ila pagtuon. Unahon gid nga, hindi gid sila mag-absent, kung maayo man lang ang dawas nila. Pero pag nag-aabot din ang oras na hindi nila makayanan ang may araang tiyempo, maulan, pero wala ko siya ginapasubda sa eskwelahan. Pero subong okay naman ang ilang mga sa eskwelahan, ma'am. Every activities man lang makakagil na sila. So grade 12 siya, mag-grade 13, kag 14 pa siya, no? Oo. So may mga plano na siya kung anong iya nga kuhaon sa kolehiyo? Grade 7 pa lang siya, ma'am. Grade 7. Grade 7 pa lang siya. Yagalibi kung grade 12. Abi ko grade 12 na siya. So grade 7 pa lang ang kamagulangan. Yes, ma'am. 13 pa lang siya. 13 years old. Okay, so lawig pa, no? And kumusta ilang performance sa eskwelahan? Sa performance, ma'am, okay lang. Kaya tanong man yung activities sa school, ginaitrahan nila. Wala man sila gapabaya sa ilang mga activities nga mga project nanda. Kung ano man ang ilang mga bayaran sa eskwelahan, nababayaran na naman subong. Ang ilang uniforms, kompleto na. Ang masunod nga activities na naman nila, amo na ang ginapaghandaan naman namon ang Boy Scout o Girl Scout. Boy Scout and Girl Scout. And mga ara man sila, may mga honor man sila, Mary Rose? May ara man sila honor, ma'am, pero may. Kag syempre, ginayan, ang guidance ng parents, ang guidance mo, para nga syempre ma-cope nila ang ila sining mga needs sa school. Yes, ma'am. And ang FDS, ang Family Development Session, pali ikaw gid pa mi nag-attend? Yes, ma'am. Wala akong absent, ma'am, pero isa na sa bago nga PL ang parent leader, ma'am. Basta ko nami kung active ang parent leader, di syempre gina-apply na sa iya sa nga panimalay, di ba? Yes, ma'am. And syempre kung mag-absent ka balaan, di ba may minus na, no? Yes, ma'am. May minus na sa grant. Tapos ang imong absent, syempre dako na nga value, no? Kung ka mag-attend, dako na gid nga value sa inyong cash grant. So a perfect attendance man ang iban nga mga beneficiary. Yes, ma'am, perfect attendance. Perfect attendance gid ba? Ay para nga syempre di mabuhina ng ang cash grant ninyo, di ba? Oo, ma'am. Isang beses lang na, ma'am, sa once a month lang. Once a month, di ba? Yes, ma'am. So din ka muna nag-FDS man? Sa barangay hall lang, ma'am. Okay, sa barangay hall. May mga agenda ka mong kada bulan, no? Kung anong ginadiscuss, no? Yes, ma'am. May ara din. So tapos na kamo sa bulan sang August. Apo. So September, anong agenda ninyo for September? September? Wala pa, ma'am. Wala pa. Ang August yung agenda, ano to? Di ba may mga gina-discuss ka mo, gina-istoryahan, mga reminder, di ba? Yes, ma'am. May ara. Pero sa pinatalan na guidelines pala, ma'am, kung paano bala i-adapt ang imong bilang ginikanan para sa imong mga bata. Ang tama bala yung pag-alaga sa mga bata muna ang tamang topic sa mga July.
July, isang July. Okay, so gina-implement o kung ginapatuman yun na sa inyong mga household. Yes, ma'am. Gusto ko lang ibalik sa, syempre, nakabulig aside from sa inyong palangabuhian, no? Kasi diin madugangan pag itong kawayan nga ibutang mo sa suba. Gaplano ka mo pagid nga dugangan, Mary Rose? Yes, ma'am. Oo. Wala na, ginakuha ang amon nga binabilang sa amon nga kalabahan. Wala na ginakuha sa is namon ng grant. Oo. Pero, nabibigpisahan sila, ma'am, nagkuha lang kami ang gamay nga puhunan, baka lang namon sa kawayan. Pero siguro, every mag-harvest na kami, dito na naman ginakuha ang amon panibagong nga puhunan para idugang sa amon nga kalabahan. Yes. So, aside from, syempre, sa pagbulig sa cash grant, ano pa ang mga siguro improvement na nang invisible na sa ara ka mo sa program? Kapag sa ano ma'am, paumay. Ano Ito ma'am? Ano pagid, no, aside from ginhambal nimo nga nakabulig ang cash grant sa una-una gid ha nga nangin beneficiary ka mo sa programa, no, sa inyong palangabuhian, sa inyong syempre sa pagkaon, sa vitamins. Ano pagid siguro ang ano pagid ang nakabulig sina sa inyong pangabuhi? Kay ang iban nga na mga mga na-interview ko, no, ng mga beneficiaries sang 4Ps, aside from naga-improve ang ila sa nga palangabuhian, also ang iba na nakatapos ang ilang mga kabataan through sa bulig sang ang mga program, and also ay mga physical nga mga nakabulig sini, no, physical nga nakabulig sang sini nga programa. And ginatumod ko ang inyong ilang nga balay, nangin ila sini nga balay, nangin concrete, no? Sa inyong nga bahin, Mary Rose, ano ang inyong physical abi nga na improve now? Oo. Anong mga improvement pagit? Sige ma'am, bag umalang ko ng amon balay, pero hindi pa ni namon nahimo yung concrete. Pero kung gusto lang namon, nahimo man ta namon mga concrete, pero hindi pa gid siguro subong na. Actually, Pero light materials ka lang mga amon balay subong. Oo, actually, amat-amat man lang ang iban nga akon nga mga na-interview bala kay very man ako sa results ng programa sa gobyerno na kung sa diin may mga result ay han bala ang ini nga programa nakabuligid bala sa pamilya, no, so amo nang ginatan-aw ko man sa imong nga bahin kung ano pagid nga mga physical nga mga natabo or improvement sa inyo. Yes, ma'am. Actually naman, sabay, ang balay ko, nahimo na yung pagkabatan lang na namin sa purpose, ma'am. Kaya nakapayo mo kami sa balay. Nakabulig sa sa pagpatindog sa inyo balay. Yes, ma'am. Doon na-mention mo kaina nga hindi pa concrete, pero amat-amat lang. Oo, ma'am. Pero nag-wonder ako, kay tiabal mo kaina sa pag-harvest ng talaba, bali, from 5 sacks. Tapos kung peak season, sa 30, no, may mga order, nga 30 kasako. So, ma'am. paglawas sa imong bana, bali may mga iban pa kamo nga ginabayaran nga mag-harvest? Oo, ma'am. Gabayad pa kami sa, sa tao. Ang gabulig sa iyang mag-harvest. Gabayad man kami sa
sa amin nga pwesto, ma'am. So kung mag-harvest, bali pila ang ginabayad sa Ang kada tao, ma'am, 500 to 600 ang kada tao. pila ka oras na? 8 hours man. Hindi. Hindi man, ma'am. Mga, lang siguro, 5 to 6. 5 to 6. So bali hindi man gid every month na no? Nga amo na. Oo, ma'am. Ang season lang gid, ma'am, ang November kag December. Ano kalayo ang barangay Kabugaw sa Kalibo? Layo ino? Malayo, ma'am. Siguro mga 1 hour, mangyahihon pa. Kay sa Batan, kamugali no? Di nang lapit na ano man nga municipality sa inyo? Altabas, ma'am. Altavas. Kalayo gud kali no? And pila ka oras ang malmo? 1 hour from going Kalibo, no? So, ang nag-ahente sila dira, bali sila na ang nagadala sila sa mga restaurants sa Kalibo, Yes, sa diri man sa Iloilo City and at Bacolod. So meaning kilala na gidala gayud inyo nga nga imo nga talabahan. Kilala na sa Iloilo, ma'am. Basta ginahambal nga Kabugaw, talabas ang Kabugaw. Damo na na. Aside sa inyo, damo manada no? May mga nagapang talaba? Yes, ma'am. Almost 50% sa mga pamuluyo de. Ang pangitan-an, ang talaba. So ang nami nadayang inyo nga kwanhaw talabahaw. Namin din, ma'am. Nga ahaw. Sa tubig. Sa tubig siguro, ma'am. Ano ang suba? Ay, dagat ni amon ng hindi mo open. Open siya. Hindi. Ang tinagong dagat. Tinagong dagat siya. Okay. Yes. So, good luck do. Sa pagkapisan sa imong bana kag ti sa suporta mo nga madugangan tagid na ang inyong nga negosyo no kag with the help man sang sining program sang DSWD no ang 4Ps pabakod pagid sang palangabuyan ninyo Mary Rose. Yes, ma'am. May mga mensahe ka sa mga kabataan mo, anong luyag mo nga ipalabo tabi sa ila? Go ahead, Mary Rose. Para sa akong mga 4 nga bata, ma'am. Yes. Mahambal ko lang sa akong kabataan. Siyempre, always give proud din ako sa ila. Isang pa ang matabo. Sila gihapon ang number 1 nga para sa akon. Basta ari lang si mama, pero may suporta para sa ila. And sa imo nga bana, go ahead. Sa akong nga bana, siyempre, thank you always sa tanan nga bisan kapobrehon, kapigaduhon, hindi tinahasig hapon siya para sa amon. Wala gid nga ginasarili ang purpose para lang itabuhi sa amon. Nagahulagod siya para may ihatag gid siya sa amon. Siyempre, ang adlaw-adlaw nga pangita niya sa suba, hindi man gid namon malikawan ang mga problema bala, pero siya gihapon survive kag provide isa sa good provider para sa amon. And sa mga sa mga pareho mo nga 4Ps no, so meaning kung kamo ang last nga mga grantees no sang sining programa, anong mga luyag mo ipalabot sa mga pareho mo man nga katapo o ka-beneficiary sang program, Mary Rose? I know parent leader ikaw. Go ahead.
Hinahambal ko lang sa mga kaibahan ko man o kaupod ko sa amo na nga programa, maging responsable lang din kita sa ating nga obligasyon bilang isa ka beneficiaryo. Kay ang grant ngayon na ginahatag na para makabulig sa aton nga pangabuhian kag para sa ating mga kabataan. Gani, hindi gid naton pag abusohon ang ginahatag sa aton sa gobyerno nga oportunidad. Tapos ang ang aton mga obligasyon bilang isa ka office, isa na sina ang pag aton sang FDS, dapat obligahon din naton ina ang mga parehas sang aton mga gardening, himuon naton kag obligahon ina kay isa ina sa mga patunay nga kita may pag-ilikid man sa amo na nga programa. So, talking of gardening, ikaw, nag-gardening ka man sa imong ugsaran? Yes, ma'am. Gagardening ko kay obligado, siyempre, hanglan. Anong mga tanom ginatanom mo? May ara mga gulay-gulay, ma'am, ang amtak, pechay, ay sari-sari man, ma'am. So, bali harvest ka man? Yes, ma'am. Pang-gulay lang namon. Kauyon ng mga kabataan mo sa mga utan? Kauyon man depende sa luto, ma'am. So, namit ka gali magluto? Depende sa luto. Meaning namit ka magluto kaya depende sa luto mo. Kapis ligidyado, ma'am, ako mga kabataan. So, hindi mo pagpaana doon sa dapat utan gid. No? Kaya ambal mo to kaina, kulang gadi sa nutrients ang isa mo kabata, diba? So, paugan, kinanglanon, Okay, sige. So, thank you very much, Mary Rose, sa imong panahon dali sa Radyo Pilipinas. May luyag pa ikaw. Oo, may luyag pa ikaw tamyawon, particular sa mga taga DSWD. Go ahead. Damo gid na salamat. Thank you so much sa taga DSWD. Labi gid diri sa amon diri sa Batan, ang amon ML si Ma'am Jody, kay Sir Albert, kay sa iban pa. Damo salamat, ma'am, sirs. Kay syempre, kung wala gid kamo, wala man kami promise ang batunon nga grant. Ang programa nga ina, wala gid naga sa amon, kay syempre bago gid ipulig sa amon. Kaya thank you so much, Davis, sa tanan. May ka shout out ikaw, any body na doig mo i-mention, shout out particular sa mga grupo sa imong nga bana? Go ahead. Wala na siguro mo. Sino nga mga i-shout out mo, Mary Rose? Shout out na lang sa upod ko nga PL, ma'am, sinang Gaga, Rochelle, Studio, silang Ima, Lanon, kag sinang Edralin. Okay. Yes, so thank you very much, diba, no? Sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas, and i-share mo ini para nga mabatian nila ang imong interview sa Radyo Pilipinas, Mary Rose. Makita mo ini sa kung may Facebook man ikaw ang Radyo Pilipinas Iloilo, Mary Rose. Thank you, ma'am. Yes, thank you gid kag maayong aga dira no sa mga taga-Batan, kag hopefully kung makakadto kami din sa Batan Aklan, pangitaon ka namon ngayo kami sa kasangko nga talaba. Anytime, ma'am. Sige. Thank you very much. Thank you. Batian mga kabiyanan, si Mary Rose Rakan sang Barangay Kabugao, Batan Aklan, no? Ang nami ito gali ang ila siniya nga produkto nga talaba, and ang sabahin man sang sining
pagpatuman sa programa sa Department of Social Welfare and Development sa amo iyang area nga kung sa DNT basta kuno bataon nga bataon pa damo pa sang mga damo sa mga ila sini nga mga hilikoton no kag mga syempre goals kag handom sa ila si iyang pangabuhi mga kabyanan. So ang aton sini iya nga pasalamat mo sang iya sini nga panahon diri sa Radyo Pilipinas and also kay Tisay Guapa. Thank you Gites sa pag-facilitate no sa sining aton sini iya nga guest for today's edition sang programa Radyo Journal. Sa sunod na ito nga edisyon mga kabyanan, that would be September 7 or 8 no sa aton sing pagpangalaga diri man sa programa ang aton siniyang dulong liwat sa inyo sa mga inspiring story no nabatian ta man to kay Mary Rose bisan pa nga ti amo ng kabudlay sa pagpangabuhi no nagatingwa gid sila sang ising bana para nga makahatag man sang manami nga pangbuhi sila sa nga kabataan. So isa ina sa mga tinutuyo mga kabyanan sang programa sang 4Ps kung sa diin ang isa man sa mga requirements ni amo ang pagtambong sa family development session kay ang ila sining ginabaton nga cash grant mabuhinan kung hindi sila magtambong. So, sa ina sa manami nga requirement actually, no? Kaya ang budget to, dapat isa man sa mga requirement mo ang pagtanom, gardening, no? Halos kada interview naton sa mga beneficiaries ng programa, may ara sila sa mga backyard, no? Gardening sa ila sa niyang likod o kung sa Ogsaran, Manila. So, isa ina sa manami nga ginapatuman. Salamat gid sa inyo for those nga nakatutok. Salamat gid sa inyo nga pagupod sa Confidence Edition. Mga partners ko sa bahin sang transmitter si Rosia John Sotahero diri sa studio Alan De Fonte. Ina-imbitar naman kamo mga kabyanan to join us sa mga local programs ng Radyo Pilipinas Iloilo. Later on, alauna will be Balita Sosyal. Alas 2 will be Bantay Banwa. Kag alas 4 ang Headliners Boss. Sa mga luyag magtanaw sa ngamon siniyang YouTube channel, ang mga local programs ng Radyo Pilipinas, ara-dira mga kabyanan, gina-upload namon. So, please do watch no, sa amon sining YouTube channel, Radyo Pilipinas Iloilo. Hanggang iban pagid ng mga balita, please like, share sa amon sining Facebook page. Dili man sa amon nga Facebook page nga Radyo Pilipinas Iloilo. At aghihapon kami sa AM band 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Radyo Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo